Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Nung nakarang araw po, di ba, nagpa-press con itong si Senator Hontiveros nung lumabas po yung di umano yung witness na binayaran niya. Ngayon, dito sa press con niya, naglabas siya ng mga ebidensya na katunayan doon na nagsisinungaling itong si alias Rene tungkol dun sa sinasabi niya nga binayaran lang daw siya para tumistigo laban dito kay Pastor Kibuloy, pagdawit kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, pati na rin kila Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang ganda ng paliwanag dito ni Coach Oli regarding dito sa mga napansin niya sa mga sablay ni Contiveros sa pag-aakusa na binayaran lang o tinakot lang itong si alias Rene para baliktarin yung kanyang mga statement laban kila Pastor Kibuloy. So ito, panoorin po natin yung napakagandang paliwanag ni Coach Oli tungkol dito sa naging press con ni Senator Hontiveros. Usapan natin, eto na yung malaking protector ni Risa. Mamaya sasabihin ko kung sino. Oh, Naglapag ng mga ebidensya si Senator Risa Hontiveros. ang ganda talaga. Title pa lang eh. Naglapag ng ebidensya si Risa Ontiveros. Aroy! Frontline. Lapagan na ng resibo ba? O sige. Ha? Okay. Para kontrahin ang mga akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Nasa front tayo ng balitang yan, si Mayan Los Baños. We will fight back. Desidido ang kampo ni Senator Risa Hontiveros na magsampa ng kaso matapos lumabas ang video ni Michael Maurilio o alias Rene. Siya ang bumaliktad na testigo kaugnay ng umano'y pang-aabuso ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa inilabas na video ng social media account na Pagtanggol Valiente, sinabi ni Maurilio na binayaran at tinakot siya ni Ito lang. Sana sagutin ni Risa. Okay, sagutin nyo na rin. Sa mga manunood, ilagay nyo po dyan sa comment section. Sino mas papaniwalaan nyo? Yung Rene na naka-shades at nakatakip ang bibig doon sa Senate hearing ni Risa na ang mga sinabi niya ay puro generic. Or yung ngayon na nagsabi siya ng detalyado, pangalan, lugar, dates, hindi nakapiring ang mata, hindi nakabusal ang bibig. Sino ang mas kapanipaniwalang alias Rene? At bukod... Ito, ang ganda ng tanong dito ni Coach Oli. Tama nga naman. Sa tingin ninyo, sino yung mas credible? Yung alias Rene na humarap doon sa Senado na ayaw magpakilala pero tumatayong witness sa mga nakita ng mga mali daw doon sa Kingdom of Jesus Christ, yung kay Pastor Kibuloy at yung pagdawit nga dito sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, o yung alias Rene ngayon na sinasabing binayaran lang siya ni Hontiveros para gumawa ng mga false na statement na wala na yung cover yung kanyang mukha. Although naka-hood siya, pero kita mo na yung mukha niya at yung mga sinasabi niyang mga mga detalyadong mga nangyari talagang naaayos sa pagkakasunod-sunod. Hindi kumbaga hindi rumble, 'di ba? Hindi kagaya doon sa Senate hearing na talagang makikita mo very emotional siya habang kinikwento niya kung ano yung mga nasaksihan daw niya na kitang-kita naman na binabasa niya yung mga statement niya pero dito sa nilabas niyang unang video wala siyang binabasa talagang kung ano yung personal knowledge niya dun sa transaction niya between Hontiveros, ni ano niya, nai-discuss niya ng maayos na punto por punto. At bukod doon sa alias Reneng sinasabi, sino ba ang mas nakakapani-paniwala? Si Risa Ontiveros o si alias Rene? Papaalala ko lang po, strike 3 ka na. Strike 3 ka na, Risa. According to Attorney Topacio, this is not the first time na nagsusuhol ka sa isang witness. Ibig sabihin, may record ka na. Merong trending ka na. Pagdating sa pagsuhol sa witness, halimbawa merong babanggitin, sino ang pinakasikat na nagsusuhol ng witness sa buong Pilipinas?
ang iisipin ng taong bayan, pangalan mo Risa. Bakit? Ulitin ko yung sinabi ni Attorney Topacio. Strike 3 ka na. This is your third. At kung gusto mo siyang idemanda, hinahamon ka ni Attorney Topacio, idemanda mo siya. Kasi ilalabas niya ang mga ebidensya na ikaw ay talagang nagsusuhol, Risa Hontiveros, ng mga... Alam niyo ba kung bakit hinahamon ni Attorney Topacio itong si Hontiveros na siya yung idemanda? Kasi hindi pwedeng idemanda sa regular court ni Attorney Topacio o sino mang mga gustong magdemanda kay Hontiveros kasi meron siyang parliamentary immunity dahil ginawa niya itong pagtatanim ng mga fake witness doon sa Senate hearing. So, hindi siya pwedeng sampahan ng kahit na anong kaso kasi ginagamit niya yun as panangga dahil meron siyang sinasabing in aid of legislation daw yun. So, hindi siya pwedeng masampahan ng kaso. Kaya nga, dinidir dito ni Attorney Topacio, etong si Hontiveros na idemanda siya ng libel kung puro mali, puro paninira yung sinasabi ni Topacio na strike 3 na. So, markadong-markado ka na daw, Senator Hontiveros, na talagang gawain mo yung gumawa ng mga peking witness para manira lang ng tao. ng mga witnesses. So, hamon namin sa inyo, Risa, ang patulan mo ay yung naghahamon sa'yo ng demanda na si Attorney Topacio. Hontiveros na magsalita laban kay Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Pinatunayan ni Hontiveros na hindi totoo yan base sa mga inilabas niyang screenshot ng mensahe umano ni Maurilio. December 2023 nang mag-email siya sa opisina ng senadora para sabihin gusto niyang tumistigo laban kay Kibuloy. Yan, mamaya ha? Okay, may bagong video to si alias Rene, papakita ko sa inyo. Huwag mo na daw siyang mini-message. Yung grupo nyo, yung tanggapan nyo, huwag nang imine-message si alias Rene. Ilang beses pa raw nangulit si Maurilio sa opisina ni Hontiveros matapos nito. Nasaan dyan ang pinilit? Ang tindi, no? Ako, tatanungin ko to sa mga kaibigan kong taga KOJC. Kung may nanonood sa akin sa taga KOJC dito, pakisagot nga. At doon sa mga nakakakilala kay alias Rene, Inglesero ba si Rene? Hindi ko po minamaliit si alias Rene ha. Kasi kailangan, total naglalabas ng ebidensya si Risa eh. Imbistagahan natin. Ito ba ay dikit? Oh. Halimbawa, hindi ito sa pang-ano. Halimbawa ay yung text message galing kay Jay Guevara at kay Banat Bay. Tapos English ganyan. Medyo magdududa akong talaga. Bakit may English ang nagaganap? Ha? Oh. Bakit kailangang send Risa may Englishan? Tanong lang naman. Ha? Kasi baka Inglesero naman si ano. Kaya nga tatanungin ko kung may nanonood sa akin mga taga KOJC, sige nga pakilagay nyo at kung kilala nyo si talaga may personal knowledge kayo dito kay kung Inglesero ba tong si alias Rene para siya mag-text ng ganito. Muli, Dito ang ganda ng punto yung pagkaka-obserba rito ni Coach Oli. Dahil yung kung titingnan nyo yung itong ebidensya ni Hontiveros na di umano, nagme-message daw sa kanya ito, nangungulit itong si alias Rene. Pero kung babasahin mo nga naman yung message, is nakasulat sa English. Kasi hindi tama nga naman si Coach Oli, hindi naman sa minamaliit, di ba? Pero kung ikaw makikipag-transact ka or meron kang gustong ibunyag, di ba? Tagalog mo gagamitin yan para ma-express mo yung sarili mo. Lalo na kung hindi mo naman first language yung English, di ba? So, posibleng gumawa itong si alias Rene, mangulit ng gusto niya maging testigo kapalit ng pera. Tapos babanatan niya ng mga English message itong si Hontiveros. Diba doon pa lang medyo magtataka ka na.
At the same time, dapat yan red flag na eh. Kasi kung gusto mong tumistigo talaga, hindi mo kailangang humingi ng kapalit para, 'di ba, pagbigyan ka na tumistigo. May kumbaga yung tulong na ibibigay mo, walang katapat na bayad na mag-request ka. Although pwede ka naman bigyan ng voluntarily na hindi mo kailangan mag-message na ganyan. Kasi alam mo naman, pag ikaw gumawa ng ganyang klaseng message, yan ay magiging ebidensya laban sa iyo once na ikaw ay bumaliktad. Ang ngayon, ginagawa ngayon ni Ontiveros. Di ba? Pwede naman verbal nyo mag-usapan yan para wala kang ebidensya, voluntary ibigay sa iyo. Di ba? Katangahan, kung gagawa ka ng message na ganyan, in English pa, at ikaw yung magdidikta kung paano ka magiging testigo sa taong sinisiraan ni Ontiveros. Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Naks, sinungaling ng haros. Vlogger na vlogger para kasi Claire Castro ah. Vlogger na vlogger ka na eh. Basa. Alam mo, Risa, daig ka ni alias Rene. Ikaw nga wala kang ginawa sa buhay mo kung hindi magbasa eh. Buti pa nga si alias Rene, may sariling kusa. May sariling sinasabi, hindi nagbabasa. Speaking of basa, basa ka ba, Risa? Hindi, nagbabasa ka ba, Risa? Kasi, nung sa Senate hearing mo, Risa, nagbabasa si Rene, si alias Rene. Ngayon, yung mga videos niya, walang binabasa. Ikaw, Risa, nagbabasa. Wag kami. Nako, hindi ka lulusot sa mga paganyan-ganyan mo, Risa. Sinasabi ko sa iyo, utuin mo na yung mga chismis vloggers. Wag kami. Nako. Maiimbestigahan ka ng ayos dyan, Risa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. Naks. And these are people who were already afraid. Ano yung gawa ng staff mo? Kalat na kalat to sa Facebook ha. Yung mga sinasabi niya, dictate ng kanyang staff. Tapos sasamahan niya lang ng Panoorin nyo yun Hindi lang sa Facebook na nagkalat yung pati sa TikTok. Kumbaga, yung cellphone na hawak ni Ontiveros, naka-mirror dun sa staff niya. Hindi nang natin alam kung yun abogado rin niya or basta isa sa mga staff niya na sinasabayan yung sinasabi ni Ontiveros. Kitang-kita sa camera eh. So, habang nakabukas yung cellphone ni Ontiveros, nakabukas din yung cellphone ng staff niya. At yun nga, mukhang naka-mirror yung phone niya. At dinidetalye kung paano sasabihin, ano yung sasabihin. So, kumbaga yung kinukumpare dito ni Coach Oli, si alias Rene, nung siya nagsasabi na ng inilalaglag niya na ito si Ontiveros, wala siyang binabasa. Diba? Yun bukal sa puso niya, kung ano nasa isip niya. Yun yung binabanggit niya. Si Ontiveros, simula na yun naupo bilang senador, never pa yan na nagpa-press con na wala siyang binabasa. Kahit nga privilege speech niya, yung nakita nga sa nagba-viral sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, dinidiktahan siya ng staff niya. So parang lumalabas, sabi nga dito ni Coach Oli, parang mas matalino pa itong si alias Rene. Dahil ito, hindi kailangan magbasa para i-express niya yung sarili niya. Hindi kagaya ni Ontiveros na lagi nagbabasa. lang ng drama. Kunwari with feelings. Parang gusto mong maging si Sharon Cuneta, Risa. Parang gusto mo, hindi, ako nagtatanong lang, parang gusto mong maging si Sharon Cuneta, yung si Sharon Cuneta, yung di ba, sanay, artista, sanay sa pelikula. Kasi may dramatic ka pang ganyan, baka mamaya kakanta ka na rin eh. Mr. DJ can I
request. Ano yung kantang yon? Ay, Mr. DJ, can I make a request? Ayun. Ha? Yan, kantahin mo nga yun, Risa. Sharon Cuneta yon. Uy. Ay, nako. Sige, Risa. Tuloy. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Uy, galit na galit siya kasi mapanganib daw. Ha? Delikado daw ang buhay ni alias Rene. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mga pulis natutulog doon sa KOJC compound na binalahura ang KOJC. Walang nasaktan. Ibintang mo na lahat sa KOJC. Huwag lang yung nananakit sila. Malayo po yan sa katotohanan. Wala pong maniniwala sa'yo. It is as if sinabi mo na ang Duterte ay addict. Na it is sinabi mo na nagtitake ng cocaine si PRRD at si Marcos ay blank. Di ba? Walang maniniwala sa iyo niyan. Ha? Hindi po doon sa may mga personal knowledge at may personal na kakilala sa KOJC, alam nila sinungaling ka kasi yung binibintang mo na tinatakot sila at sinasaktan, malayo sa katotohanan. Si Maurilio din daw ang nanlaglag sa mga Duterte. May patunay din si Hontiveros na si Maurilio ang nanghihingi ng pera sa Talagang Inglesero. There is a chance I can talk to Senator Risa. I just want to ask if her office can give a financial assistance. Woy! Nanghihingi ng financial assistance. kanilang opisina. Yan yung sinasabi ko sa inyo na parang once na nanghingi na ng amount ng pera kapalit ng pag-witness, diyan pa lang red flag ni. Di ba? Parang lumalabas dito. Ito ano lang naman natin, sa pantaha lang naman natin na posible, hindi naman natin sinasabi ito isang conspiracy theory lang. Pwedeng talagang yan yung gawain nito ni alias Rene or meron nag-handling sa kanya para pagkakitaan yung gantong senaryo. Kasi yung humahawak siguro posible kay alias Rene before, alam niya na itong si Hontiveros, basta pagdating sa mga Duterte, magbabayad to ng witness. Kayang magbayad ng witness. Parang yung ginawa nila Trillanes, di ba? Nagbabayad, kumukuha ng mag-witness para idiin yung mga Duterte. So doon pa lang, red flag na bukod sa sa style nung yung transaction nila na through text or email na English ang conversation. Di ba napaka-imposible naman na sabi nga nila, ang trabaho daw nito ni alias Rene sa kay OJC before is gardener or landscaping. Hindi naman sa minamaliit. Pero once na marunong ka mo mag-English, kaya mo magsalita ng English, mas gusto mo maghanap ng ibang trabaho na magagamit mo yung skills mo. Pwede kang mag-call center, di ba? Pero bakit siya pumasok sa KOJC para magtrabaho as landscaper or gardener na wala namang sabi nga nila diyan voluntarily para sa sa simbahan, ganyan, sa relihiyon. So most likely wala yang sweldo. Pero nag-i-English ka. Tapos sasabihin mo nangangailangan ka ng pera kaya inoffer mo yung sarili mo para alam mo yun, testigo kapalit ng pera. So doon pa lang medyo napaka-contradicting ng mga nangyayari. Kung kaya mo naman pala maghanap buhay, pwede kang pumasok as call center, kikita ka ng malaki ang sweldo, alam naman natin yun. Di ba bakit kailangan mong pumasok as gardener or landscaper sa KOJC? Meron ka naman palang kakayanan. Doon palang red flag na yan Pero bakit in-entertain ni Hontiveros? Kasi nga, kailangan niya ng maninira sa mga kikibuloy dahil nakadikit kay Pangulong Duterte yan Kailangan niya na may dudurog para
sakyan yung plano niya na sirain ang KOJC at ang mga Duterte. Kanilang opisina pero hindi raw sila nagbigay. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. Una, Risa, kung nanghihingi si alias Rene, bakit ngayon mo lang sinasabi? Di ba dapat dati mo nang sinabi yan? Kailan pa yan? February 7, 2024. Kung totoo ito, bakit ngayon ka lang nagsasalita ng ganyan? And he knows it. Sinabi na rin daw noon ni Maurilio na may mga Ito tama yung naging observation uli rito ni Coach Oli. Dapat naging transparent ka nung nagkaroon ka ng Senate hearing regarding dito kay Kibuloy. Na sana sinabi mo, di ba, na itong testigo na to nanghihingi ng pera para kapalit ng pagtestigo dito laban kay Kibuloy. So, dapat inimbestigahan din muna ninyo bago nyo, di ba? Alam niyo yung ibinulgar nyo muna publicly para maging transparent. Pero sabi nga ni Coach Oli, bakit ngayon mo lang sinasabi yan? So, ibig sabihin, kung hindi pala bumaliktad ito si alias Rene, hindi mo na i-expose na nanghihingi siya ng pera. may mga nangungumbinsi sa kanyang baliktarin ang kanyang testimonya kapalit ng malaking halaga ng pera. Nitong Hunyo, nag-message daw muli si Maurilio sa kampo ni Hontiveros. Humingi siya ng saklolo dahil na-kidnap umano siya at itinatago sa Glory Mountain. Nireport naman daw ni Hontiveros ang Ito ha, nagtatago daw sa Glory Mountain si alias Rene. Okay? Mamaya, may video po tayo to contradict this. Okay? sumbong ni Maurilio sa Davao Police. Pero habang inaaksyonan ito, bigla naman daw lumabas ang viral video ng testigo na binabawi ang kanyang testimonya sa Senado. Hindi pa alam ng Bakit ganito yan? Kung sa tingin mo, itinago sa Glory Mountain si alias Rene, bakit hindi mo papasukin si Torre? Napasok nga nila yan ng walang warrant of arrest eh. Napasok nga nila ng walang search warrant yan eh. Di ba? Instead na nagpupuputa ka dyan, kung naniniwala kang totoo sinasabi mo na itinatago to sa Glory Mountain, ba't hindi ka humingi ng warrant, search warrant? Ba't hindi mo pasugod? Ay, magkakakampi naman kayo nila Torre. Di ba yan nga sabi ni alias Rene? Habang nasa siege, dyan sa KOJC, nagmi-meeting kayo? Kasama si Torre? senadora kung sino ang nasa likod nito. Pero sa tingin niya, lalong lalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children sa kaso ni Kibuloy. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino? Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kumpleto ang mga resibo, yung iba sa 13 pang witness na yon. Ay, teka, ito yan ha. Bakit daw hindi inaamin ni Attorney Torion at hindi nila sabihin kung kanino galing? Kung hindi nga niya alam. Di ba? Katulad nung kami, kailan nga namin nalaman eh. Di ba? Tingnan nyo. Pumutok na muna sa social media bago kami nakapagkomentaryo. Ang dami pang nauna sa amin. Na kami taga SMNI. Ilang araw muna lumabas. Isa sasabihin ko sa iyo, Risa. Ha? Ito, totoo to. Kaya kong panindigan ito. Hindi ko alam kung nasaan si alias Rene. At malamang-lamang yan, pati sila Attorney Torion, hindi nila alam kung nasaan. Dito kasi parang gusto nilang palabasin dito na sila malinis. Ang KOJC, ang mga Duterte supporter,
Sila yung talagang mga masasama. Kaya nga, ang tumbok agad dun yung Tiberos, bakit daw hindi aminin ni Atty. Torion o ng KOJC group or yung sekta ni Kibuloy na nandoon si alias Rene sa Glory Mountain. Sino ba naman tanga? Sabi nga kasi kinidnap daw, di ba? Si ba naman yung tanga aamin, sasabihin, oo, nasa amin, hawak namin si alias Rene, hostage namin ngayon para gamitin laban sa'yo, para baliktarin yung mga pinagsasabi niya. Eh, hindi naman tanga yung mga taga KOJC para aminin na nandun sa kanila si alias Rene. Pero yun yung gustong palabasin dito ni Ontiveros na sila malinis, na wala silang ginagawang masama. Lahat ng mga nangyayari ngayon ay pakulo lang ni Kibuloy at ng mga Duterte supporter. Lumabas ang video eh. Oh. Kumalat viral. Ang problema sa Risa, ang kinokontrol nyo, yung paglabas nung video. Ang dapat patunayan ninyo kung totoo ba to o hindi. Kasi ganito lang kasimple yan, Risa. Para sa ating mga manonood. Dalawa dito ang posibleng sinungaling. Si Risa o si alias Rene. Hindi pwedeng pareha silang tama. Kasi magka-contradict eh. Ngayon, unti-unti itong lalabas. Pero it took you how many days bago ka nakapag-react ng ganyan? Hindi mo nga dininay. Nung unang lumabas yung video, hindi mo dininay. Hindi mo nga masabi, ito'y si alias Rene. So sa madaling salita, nakipag-usap ka muna sa abogado mo, tiningnan mo muna kung gaano kalalim yung sugat para alam mo kung paano kayo magre-react. Sa madaling salita, nagplano muna kayo ng staff mo at ng mga abogado mo. Gaya nung sinasabi ni alias Rene na ganyan po ang ginagawa ninyo. Ang gumagalaw sa inyo mga staff mo at abogado. Ako, feeling ko rito, parehas naggagamitan. Parehas sila may intention, meron silang benefits sa isa't isa. Bakit natin nasabi? Si Ontiveros kailangan niya ng witness na sisira kay Kibuloy at sa mga Duterte. At alam ng kampo naman nito ni alias Rene. Posible, hindi natin sinasabing totoo na pero ito lang naman natin, conspiracy theory, sabi nga nila. Na posible ito si alias Rene may nag-handler sa mga yan. Posible, hindi natin sinasabi, baka lang, na alam nila nga na itong si Ontiveros, may history na nagbabayad talaga ng witness, gaya ng sinabi ni Atty. Topacio. Ngayon, nung nalaman nila yan, so, pinagkakitaan nila at alam naman nila willing magbayad to. Ngayon, dahil siguro, medyo nakonsensya na itong si alias Rene, binabawi niya na or baka may nangyaring hindi maganda kaya binabawi niya yung statement niya. Kasi posibleng napag-isip-isip din ni alias Rene, malapit na yung 2028. Once na manalo si VP Sara at malaki yung tsansa na mananalo siya bilang presidente, alam niya pwede siyang balikan. Pwede na siyang ilaglag dito ni Ontiveros. Pwedeng hindi na siya, hindi na siya protektahan. So, nanganganib siya. Hindi nga, siyempre marami nang tatakbo sa utak niya kung ano yung pwedeng mangyari. So, ngayon pa lang, inuunahan niya na. So, imbes na umabot pa 2028, ngayon pa lang, naguhugas kamay na para at least, madiin na lang dito si Ontiveros, hindi na siya. Siya ang nakikipag-usap kay alias Rene. Yan po yung issue dyan. Yan po ang katotohanan dyan. Hindi ka agad naka-react. Diba? Dumaan ng weekends. Nag-isip-isip muna kayo ng gagawin yung palusot. Dalawa ang sinungaling dito. Kayo tanungin ko mga manunood. Sino ang may bahid sinungaling? Si alias Rene o si Risa? Sino ang may record
Si Risa ba na nagbabayad di umano ng mga testigo? O si alias Rene na talagang sinungaling? Sino sa kanila ang mas kapani-paniwala? But definitely, isa sinungaling, isa nagsasabi ng totoo. Ngayon, wait ka lang, Risa. Ako naniniwala, tatayuan ko yung sinabi ko before. Hindi lalabas at ilalagay niya sa peligro ang pagmumukha niya, ang buhay niya, ang pamilya niya, para kumalaban ng isang senador na malakas sa Facebook na pagka ipinost ang video na nabablock, nakakancel ang Facebook page. Ganyan po nangyari kay Boss Dada. Ito, maganda yung punto uli rito ni Coach Oli. 'Di ba? Maglalakas loob ba siyang ipakita yung mukha niya kung wala siyang hawak ditong matibay na ebidensya na totoo yung mga sinasabi niya. Hindi katulad dun sa Senate hearing na talagang saan ka nakakita na eyewitness ka pero ay mo pakita yung mukha mo. 'Di ba? Paano mo patutuhanan na talagang kung ka nagtatrabaho or kung ano man yung ebidensyang hawak mo, kung yung mukha mo nga hindi mo kayang ipakita. Eh, hindi kagaya ngayon yung pagbaliktad niya. Ipinakita niya na ngayon kung ano yung itsura niya. So, alam niya na nasa panganib yung kanyang mahal sa buhay, di ba? Pero naglakas loob siya na sabihin yung pagbaliktad niya na walang harang yung mukha niya. So, kitang-kita na yung talagang kung ano yung itsura ng Rene na tumistigo doon sa Senate hearing. Kahit yung mga post ko natatanggal. Kung magsisinungaling ka, kakalabang ka sa isang senador, dapat tinakpan mo mukha mo. Hindi madaling lumaban sa isang senador. So definitely, may isang nagsasabi ng totoo, may isang sinungaling dyan. Kayo na lang humusga. Pero ako, naniniwala ako,